Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila nasampal ng kahihiyan ang gobyernong Agba, lalong-lalo na ang Malacanang, Senado at Kamara, matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasag ang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang nagkalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talagang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA, binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit di umanong ayaw ipalabas ng gobyernong Agba ngayon at ng bayarang media. Mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General Appropriation Act o GAA na kung saan isa di umanong unconstitutional. Ngayon naman, ang tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier matapos isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth at ito'y kinumpirma mismo ayon sa report ng Commission on Audit o COA. Nabanggit mismo sa isang oral arguments kamakailan lamang. Bilang isang patunay ay ating panuorin at pakinggang mabuti ang video na ito na dapat malaman ng taong bayan. That net income, Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. And I will show you later. All right? So, maliwanag pa nga sa sikat ng araw ang inyong narinig mga kababayan na ayon pa mismo sa Commission on Audit o COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na bankrupt na di umano ang PhilHealth. Matapos ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang tila madismaya at hindi nakapagpigil na magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, malalaman natin na naging pabaya si BBM kapag huli na. Parang sa bansang Sri Lanka at Thailand, yung mga hari at presidente nila, maraming anomalya na nangyari. At suddenly umalis lahat sila na sobrang lubog ang bansa nila. Kapag wala ng pera ang bayan, di na matago ni BBM ang kapalpakan nila. Aalis na sila dito at marami silang pera. Grabe na nakawan sa gobyernong ito. Halos wala ng pera ang gobyernong ito simula nang maupo si Marcos. Lahat na lang na pwedeng nakawin ay gagawin nila. Kawawang taong bayan. Hanggang nakaupo yan sa Malacanang. Lahat yan ang pag-aari ng bansa, ubos yan. Military, mahimbing pa ang tulog. Yan ang sabi, basta busog, tulog. Buti pa ang South Korea, tapos na. Anong klaseng gobyerno ito? Halos lahat ng ahensya ubos na pondo. Saan dinadala ang pera? Yang PhilHealth pera ng tao yan. Contribution namin yan. Asa napunta ang pera namin? Kinakaltas sa sweldo namin buwan-buwan. Anong klaseng gobyerno ito? Pinakainutil lang namumuno. Kaya pala halos lahat ng benefits di madama. Bankrupt na pala ang OMG. First time in history since then. Unquote. Simulan po natin dito sa mag-amang duwag.
Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago Eto ako dediretsuhin ko na po, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik, okay? Na-impeach po si VP Sara nitong, yan po ang kanilang term. Kasi nakaabot na po ng 200 plus ang pirma. So ibig sabihin nun, impeach na po si VP Sara pero hindi pa po siya convicted. So nakakuha ng 200 plus na pirma itong Congress, so ipapadala na po ito sa Senate. Kasi kailangan po sa Kongreso, 1/3 votes lang. So 103 plus lang na boto, pwede na. Pero pagdating sa Senate, kailangan 2/3 or 16 pataas ang boto. Nakukuha po natin, mas mahirap po doon. Isa yan sa pag-uusapan natin. Pero dito po natin diinan. Ako hindi na po magpapatumpik-tumpik. Dediretsuhin na po natin. Kung tayo po ay dadamputin sa kulungan, sama-sama na po tayo. Dahil bad trip na po ako dito sa grupo ni Tambaluslos. Mga balat sibuyas, isipin ninyo. Ito po ay hindi na po laban ng mga Duterte o Marcos. Let's go beyond that. Ito po ay laban ng mga abusadong politiko katulad nito si Tambaluslos at ng mga duwag na politiko na katulad ni Marcos. Mga bangag na katulad ni Marcos. Diretsuhan na po. Kasi dati, tinutumpik pa natin itong mga ito eh. Pero ngayong in-impeach na nila si VP Sara, bagamat ako'y natutuwa dahil magigising na ang ating mga kababayan. Marami po kasi tayong kababayan at marami tayong influencers na kilala o mga politiko na nasa gitna. Sumasayaw sa magkabilang kampo. Ito po ay hindi na laban ng Duterte at Marcos. Ito, alam na ng taong bayan kung gaano kaswapang, kagreedy itong si Tambaluslos sa kapangyarihan. Isipin ninyo, nagkakaproblema tayo sa pera, nagkakaproblema tayo sa budget, nagkakaproblema tayo sa flood control project, nagkakaproblema tayo dito sa mga hearing because dahil dito kay Tambaluslos na hindi kayang manalo sa eleksyon. Diretsahan na po. Ngayon, pina-impeach nila si VP Sara dahil ayaw nila, hindi nila kayang kalaban si Sara. Duwag sa babae ito si Tamba. Hindi niya, sinabi na ni Sara, ayaw niya ito ng kalaban. It's either babayaran yung kalaban, pag hindi niya kayang bayaran, tatakutin. Kung hindi niya kayang takutin, ganyan, kakasuhan ng kung ano-ano. Kita nyo? Tamba, tanungin kita, may kalaban ka ba dyan sa distrito nyo ngayon? Na-disqualify. Yung kalaban nito si Tamba sa kanilang distrito. Walang kalaban ito. Ganyan po, totoo sinasabi ni VP Sara. Ngayon hindi nila kaya. Kaya pina-impeach si VP Sara. Nakakaasar din eh. Okay? Bagamat ako'y natutuwa sa isang banda, pero nakakaasar dahil nagkakaroon na malawakang problema, nagugutom ang mga Pilipino dahil dito kay Martin. Nagkakagulo tayo dahil dito. Dahil sa ambisyon niya na hindi niya kayang kunin. Hindi niya kayang kunin ng patas dahil ayaw sa kanya ng mga Pilipino, dinadaan sa pera-pera, dinadaan sa politika, dinadaan sa kung ano-ano. Ngayon naman, i-address ko itong mga ito. Itong mga sumasayaw sa gitna. Kaya gusto ko rin ma-impeach si VP Sara na magkaalaman na ngayon hindi na pwede. Hindi na po pwede ngayon yung nasa gitna ka, sumasayaw ka. Alam nyo, marami akong makakaaway dito. Dahil marami akong kaibigan na influencers. Meron akong mga kaibigan na mga politiko na nasa gitna at sumasayaw. Meron sila kanilang dahilan. Ngayon, impeachment na po ito pinag-uusapan natin. Hindi na kayo pwedeng nasa gitna. Hindi na kayo pwedeng sumayaw. Pasensyaan muna tayo sa mga kaibigan ko dyan. Yes, kaibigan ko pa rin kayo. Pero saka na tayo mag-usap. Pagkatapos ng politika dahil magkakasakitan lang tayo. Magkakasamaan tayo ng loob. Kasi ang tingin ko po sa inyo, pasensya na po, duwag. Kayo mga sumasayaw sa gitna, mga duwag kayo. Duwag. Pasensya na po kung kaibigan ko kayo. Ako na po nagsasabi, diretsahan. Alam mo, mas bilib pa ako kay Paduano kaysa sa inyo. Buti pa si Paduano kahit mali-mali ang ginagawa. Kahit pasigaw-sigaw, kahit nababansag ang komunista, binababansag ang NPA, at least si Paduano, alam natin ang kulay. Hindi katulad ninyong mga influencers, kayong mga politiko na nagsasayaw sa gitna. Ngayon, dalawa lang yan.
Are you for tambaluslos? Whether you like it or not, pag hindi ka nagsalita, you are for tambaluslos. Dahil tinatapakan na po ang karapatan natin. Tinatapakan na po. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? It's because of tambaluslos. At dahil duwag yung pinsan nitong mama na ito. Duwag si Marcos. Duwag yung mag-amang yan. Yung po totoo dyan. Oh. Diretsahan na po tayo. Sabi ko nga, kung ikukulong, dahil sa libel, bahala po kayo. Pero ito'y laban na ngayon. Hindi ka na pwedeng gumitna dito. Kami ay nasa likod ni BP Sara. It's not because we like Duterte. Pero hindi na tayo dapat papayag na tarantaduhin ng mga abusado na ayaw nang bumaba sa kanilang posisyon. Itapon nyo na po yung mga nakagitna. Labas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin natin. Ang mga kababayan naman ni Inday Sara sa Davao, hindi nagustuhan ang bumungad sa kanilang balita. Nag-uol gani ko, ma'am. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan si Inday Sara. Bakit pa nila in-impeach? Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative. Sino hindi magagalit? Ako naiintindihan ko to si Pulong Duterte. Alam nyo, dito po nagkakamali itong mag-amang Marcos. Simulan natin bakit ko sila tinawag na duwag. Tingnan mo to si Marcos. Ha? Ang sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Pero yung anak mo, kauna-unahan pumirma ng impeachment kay Sara. Kaya alam mo, sinasabi ko sa inyo matagal na na sinasabi ni Castro, sinasabi na makabayaran black, sinasabi nila na wag makialam si Marcos. Bakit niya sinasabi? Sabi ng mga dilawan, bakit niya pinipigilan na impeachment? Ano sabi ko sa inyo? Tigil-tigilan nyo yung kadadrama nyo. Maraming influencer na loko niyan. Maraming DDS na loko niyan. Hindi po ako. Sinabi ko na sa uuna pa lang, drama yung mga lintik na yan. O lumabas ngayon. Sasabihin mo, ayaw mo sa impeachment, Marcos? Kauna-unahan pumirma yung anak mo? Anong kaduwagan yan? Di ba kaduwagan yun? Kaduwagan yun kung gusto mo ng impeachment kay BP Sara, tumayo ka bilang lalaki at sabihin mo, kailangan ma-impeach si BP Sara. Ikaw nagtatago ka diyan sa bait-baitan mo. Bakit? Duwag ka kay BP Sara. Duwag ka sa Duterte. Ngayon, yung pagpirma ng anak mo, nilaglag ka. Imposibleng pipirma yung anak mo kung ayaw ka. Ano ka, Marcos? Inutil? Walang silbi? Under disaya? Sasabihin mo ayaw mo na impeachment yung anak mo unang pipirma? Ganun ka kainutil? Hindi ako naniniwala. Ako pinapaniwalaan ko, drama lahat yan. Gusto mo ng impeachment, Marcos. Mga plastic kayo. Duwag na kayo. Plastic pa kayo. Sinungaling pa kayo. Walang problema. Gusto niyo impeachment? Karapatan niyo yan. Pero magsalita ka. Huwag kang duwag, Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, derechahan na tayo dito. Buisit na ako dito sa mga ito Eto, si Pulong. Galit. Tingnan nyo. Galit na galit sila kay Sara. Eto mga lintik na mga buhaya na ito. Dahil sa tingin nila, magiging presidente si BP Sara. And I agree, magiging presidente yan si BP Sara. Kaya pinai-impeach Kasi pag na-impeach si Sara at na-convict ng Senado, hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara. Let's assume for discussion purposes, alam ko hindi kayo magtatagumpay sa Senado. Pero for discussion purposes, let's assume mananalo ang impeachment at makukonvict si BP Sara. Sa tingin mo, pambaluslos, ikaw ang mananalo sa 2028? Hindi po. Dahil sisiguraduhin namin sa inyo, as early as now, kung ma-impeach si BP Sara, it's another Duterte will sit on that throne. Duterte pa rin na magiging presidente. Tandaan mo yan. Kahit anong mangyari. Bakit? Mahal ng taong bayan ang Duterte. Tambaluslos, you have to accept ayaw sa'yo ng taong bayan. Ang may gusto lang sa'yo, yung mga 200 plus na mga kaalyado mo niya sa Congress dahil nabibigyan mo ng proyekto. Huwag na tayong maglokohan. So akala mo mananalo ka? Hindi pa rin. It's either ang uupo dyan, si PRRD, si Pulong, o si Baste. Duterte pa rin ang uupo. Kaya akala mo magtatagumpay ang kasamaan. Never, never, ever magtatagumpay ang kasamaan. Ang akala lang ng kasamaan na nanalo sila.
But at the end, laging panalo ang kabutihan. Hindi mananalo ang magnanakaw laban sa may malasakit sa bayan. Never. Akala mo lang nakakapuntos kayo. Parang ang demonyo nakakapuntos sa Diyos, akala ninyo. But at the end of the day, Diyos pa rin ang maghahari. Same thing. Never, ever maghahari ang adik sa Pilipinas. Akala nyo. Sige, ituloy nyo yan. Kala mo mauubos ang Duterte? Hindi. Kasi hindi nakalimutan ng taong bayan ang malasakit na ginawa ng tatay. Remember this. Yung tatay mo, Marcos, binansagang diktador. Ayaw siya ng taong bayan. Nakontrol lang niya ang media, kaya tumagal. Si PRRD, gustong pagtagalin ng Pilipino, pero bumaba siya bilang presidente dahil yun ang nasa batas. Kabaligtaran sa tatay mo. Ayaw bumaba. Pero gusto ng Pilipino pababain. Anong punto? Dahil mahal ng tao si PRRD, may legacy iniwan si PRRD. Organic ang kagustuhan ng Pilipino kay PRRD. Kahit katayin ninyo si BP Sara, mamimili ka lang kung sinong uupo. Si PRRD sa susunod na eleksyon sa 2028, si Baste, o si Pulong. Wala na pong iba. It will still be the Duterte. Mark my words. It will happen. Representative Paulo Duterte sa aniya desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri raw ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Among kakamali ito si Marcos. Ako naniniwala, maaring Marcos, ikaw pa ma-impeach. Okay? Pag-usapan natin ng bahagya, etong impeachment. Last day ng kanilang ng Senado, saka i-final ito ng mga congressman. Ang tagal nilang inaantay. Bakit ngayon lang nila final? Bakit ngayon lang sila nagsipirma? Naintindihan nyo? Doon pa lang duda na ako, ba't ngayon lang sila nagsipirma eh? Inantay nila yung last day. Ako, ito sa tingin ko. Dahil maraming mga congressman ang posibleng mapalitan. So, importante, yung iba, sumifty na. Maaaring may kapalit na pera o maaaring may kapalit na pangako. We do not know. But definitely, may kapalit yan. Legal or illegal, we do not know. So, pumirma na yung iba, total maaalis na sa Kongreso. At nanganganib dahil maraming galit na Pilipino sa Kongreso. So, at least, nakapirma na sila, sasampa na yan. Ngayon, ang igagawin nila sa Senado, hindi nila ipupush to. Aantayin nila na matapos ang eleksyon. Kasi magpapalit ng liderato. Sa Congress, maaaring mawala na ang numero nila. Sa Senado ngayon, wala talaga silang numero para manalo ang impeachment. Wala po silang numero, wala silang 16 na boto. Pero ang itutulak nila dito, etong mga kaalyado ni Marcos. They will do their best. Yung makinarya, yung ayuda, babaha po ng pera sa Pilipinas ngayong eleksyon na to. Asahan nyo yun. Babaha ng pera. Nakakatakot po. Babaha ng patayan. Babaha ng pananakot. Babaha ng droga. Babaha ng kidnapping ngayong eleksyon. Dapat maipanalo ni Marcos yung kanilang mga kandidato para manalo ang impeachment sa Senado kasi pwedeng ituloy yan. Yan po ang kanilang sinasabi. Actually, pag-uusapan pa yan eh. Kasi kung po pwede bang ipasa sa susunod na Congress kung hindi man matapos ngayon. Pero sa nangyayari sa Pilipinas, nakikita nyo naman, hindi na po sila sumusunod sa batas. So whether pag-uusapan yan or hindi pag-uusapan, naniniwala ako, gagawa nila ng paraan yan para yan ay maituloy kahit magpalit na po ang senador. Ang issue dito, ito eh. Hindi lang naman si BP Sara. Alam ko hindi sila, ulitin ko, hindi sila magtatagumpay kay BP Sara. Pero, magtagumpay man or hindi, never mamahalin ng taong bayan si Tamba. Never. Asa ka pa, Martin. Never. Sino ba yan? Ha? Balik natin. Sino ba yan? Si Martin. Ngayon lang naman
naman yan umepal eh. Dahil nakapasok yung kanyang kapatid ay kanyang pinsan as president. Kaya nga sabi ko, duwag yan si Marcos. Nagtatago yan sa likod. Naku, tigil-tigilan ninyo ako na kunwari magkakaaway sila. Wag nga ako, may kwento-kwento na nagkakaaway na sila. Wag ako. Drama lahat yan. Si Marcos, duwag. Nagtatago sa likod ni Tamba. Quote nyo ako dyan kasi pinost ko na sa Facebook kanina eh. Kung magagalit kayo, kung magla-libel kayo. Sabi ko hanggang kulungan. Magsasama-sama kaming mga DDS pero hindi namin iiwan si BP Sara. Pagpapasok sa kulungan si BP Sara, lahat tayo pumasok na. Magdemanda kayo? Sige, magdemanda kayo. Sinong tinakot ninyo? Hindi kami duwag katulad ninyo. Hindi kami mukhang pera katulad ninyo. Hindi kami traidor, hindi kami nang iiwan ng kaibigan katulad ninyo. Pangako yan. Asahan ninyo. Hindi namin iiwanan si BP Sara. Natigit dyan, yung mga kaibigan pa naming Duterte. Hindi namin sila iiwanan. So be it. Sabi ko nga, kung mapunta to sa kulungan, sama-sama na tayo. Pero hindi nyo kami mabubusalan. Tingnan mo yung timing. Kaya pala pinapatawag ang maraming vloggers dahil ang plano dyan ikukulong. Ikukulong. Kasi kinabukasan, may plano silang i-impeach si BP Sara. So pag nakakulong ang vloggers, walang makakapag-vlog. Walang cellphone eh. Tahimik. Yung kanilang kahayupan ay magagawa nila ng madalian. Hindi. Akala nyo magtatagumpay yun? Hindi. Lalong mag-iingay. Kasi tatandaan ninyo, this is the difference ng influencer ni PRRD at influencer ni Tamba. Hindi bayad ang influencer ng Duterte. I know that for a fact. Walang natatanggap ni singkong pera yung mga yan. Kaya yung pagmamahal nila sa Duterte, legit. Hindi katulad ng mga nagmamahal dyan kay Marcos at kay Tamba. Marami dyan may nagpapatakbo. Hindi legit yung kanilang pagmamahal. Alam nila, sabit. Sabit yung kanilang mga amo. Paalala ko lang sa inyo mga influencer ni Tamba at ni Marcos. Kung naiwan nila si BP Sara, nakasamang tumakbo, at tapos na ang kanilang pakinabang kay Sara, trinaydor na. Pagkatapos ng pakinabang sa inyo, tatraydorin din kayo. Pustahan pa tayo. Mangyayari't mangyayari yan. Pero never kayo magtatagumpay sa Duterte. Bakit? Kilala ko mga influencer ng Duterte. Walang bayad eh. Talagang nagmamahal. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Ito ay alam ko for a fact. Ito experience ko. Walang nakukuha, walang napapala ang vloggers ng Duterte. Tunay na pagmamahal lang. Pinaglalaban lang dahil alam namin Duterte makakatulong sa bayan. Sino bang makakalaban sa Marcos ngayon? Dilaw? Kita nyo nga ang dilaw? Sip-sipwet na sa mga Marcos? Wala na. Nagsama-sama na mga hayop. Kaya lalong minamahal nila si BP Sara. Ng mga naninira sa Ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, naniniwalang diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong item sa BICAM reports ng 2025 national budget. Nagbabalit. Alam nyo, naniniwala ako sa sinabi ni Ungab eh. Kaya nila pinilit ngayon yan. Kasi alam naman nila wala silang numero sa Senado eh. So pinilit nila yan para ang maging usapin ay patungkol sa impeachment. Huwag po natin kakalimutan na. May ako'y naman na nangako sa inyo. At i-influensahan ko ang mga influencer na huwag tigilan itong blank items. Sa mga napapanood nyo ibang vloggers, sabihin ninyo, huwag tigilan itong
blank items na ito. Kasi napakalaking bulilyaso na ito eh. Kaya pinagtatakpan nila na itong patungkol sa impeachment ni VP Sara. Style po talaga nila yan. So, ako, para sa akin, ang totoong headline, blank items. Ang totoong balita, blank items. On the side na lang yung kay VP Sara. Huwag tayong papayag na iligaw tayo. Dapat ang Pilipino, ang tayo mga influencers, ituloy po natin itong panawagan dito sa blank items na yan. Sa katunayan, mga kababayan, naniniwala ako na pag nakuha natin ang numero sa Senado, it is very possible na si Marcos pa ang ma-impeach. Kaya, again, uulitin ko, vote straight for PDP. Malaki po ka-impeach po si Marcos. Ka-impeach po siya. Kailangan lang natin ng numero. This is very crucial. This coming election sa Senado, straight PDP. Pagdating naman sa Kongreso, iboto po natin. Alisin na po natin sa listahan yung mga pumirma. At iboto po natin yung mga kaalyado ng mga Duterte. Itama na po natin ito. It's about time. Ako'y may tanong lang kaunti. Asan na ang AFP? Kinakamusta ko lang po kayo, AFP. Nagtatanong lang po. Asan na kayo? Malaki na po ang problema ng ating bansa. Pagtulong-tulungan natin. Kung ano man na maitutulong natin. Sama-sama na po tayo sa kulungan. Pero hindi tayo magpapabusal. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!